Konbawa, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay kung paano natin madala ang ating pamilya dito sa Japan nang hindi na kinakailangang magpakasal ka sa isang Japanese. Kung curious po kayo at gusto niyo pong malaman, panoorin at tapusin niyo po ang video na ito. Unang-una sa lahat, ang una po nating gagawing hakbang para sa pangarap natin na madala natin ang ating pamilya dito sa Japan ay ang pag-a-apply ng TITP or Technical Intern Training Program. Ano nga ba ang TITP? Ang TITP ay ang program ng government to government. Government ng Japan at ng Pilipinas na kung saan ang government ng Pilipinas ay magpapadala ng mga workers na magte-train dito sa Japan base sa skills na kanilang pinag-applyan. Kapag natapos na ang kanilang kontrata, uuwi sila ng Pilipinas at doon nila i-share kung ano yung natutunan nila dito sa Japan. Yan ang TITP na program. Ang TITP po ay may dalawang option na pwede mong pag-applyan or ito ay base na rin sa agency kung saan kayo malaline up for interview. So, may 1 year at 3 years na contract. Pero sa ngayon po, ang kadalasan na kontrata ay nasa 3 years na po. Ngayon, kapag natapos mo na ang kontrata ng TITP or Technical Intern Training Program 1, may Technical Intern Training Program 2 naman na pwedeng i-offer sa inyo ng company na pinagtatrabahuan nyo. Yung Technical Intern Training Program 2 ay extension po na 2 years sa kontrata na TITP 1. So, magiging 5 years ang TITP journey mo dito sa Japan. Yun ay kung i-offer ito sa iyo ng inyong company. Kapag hindi naman na-offer sa inyo ang TITP 2, ay huwag kayong mag-alala kasi mayroon pang kasunod na SSW 1 na 5 years ang contract. Ano ang pinagkaiba ng SSW 1 at ang TITP? Ang SSW 1 ay skilled visa na po ang type ng visa ninyo. So, sa SSW 1 na yan, kapag natapos mo ang yung 5 years or within sa 3 years ng pagiging SSW 1 mo, ay pwede ka nang mag-apply ng exam for SSW 2 base sa skills na natutunan mo. So, halimbawa, mag-i-exam patapos na or naka 3 years ka na bilang SSW, mag-i-exam ka na for SSW 2. At kapag nakapasa ka ng SSW 2, hindi po automatic na magpo-proceed ka into SSW 2 dahil may 2 taon ka pang tatapusin sa SSW 1 na contract mo. So, kapag pumasa ka dito, ay maghihintay ka pa ng another 2 years para matapos mo ang SSW 1 na contract. Kasi 3 years ka na SSW 1 tapos nag-exam ka na at nakapasa. So, kailangan mong tapusin po ang 5 years na contract ng SSW 1 bago ka mag-proceed sa SSW 2. Ano ang magandang balita kapag nakapasa ka ng SSW 2 dito sa Japan? So, ang SSW 2 po, pwede po natin na dalhin ang ating buong pamilya dito sa Japan gamit ang SSW 2 na visa natin na kung saan magiging dependent natin sila. At base po, at kung ang pag-uusapan po ay ang gastos, ang gagastusin. So, syempre, kayo po ang magagastos ng lahat ng mga kailangang gastusin para makapunta dito sa Japan ang inyong pamilya. So, mahaba po na panahon na pwede silang tumira dito kapag SSW 2 holder ka na. At hindi po na kinakailangan na mag-asawa ng Japanese para madala mo ang iyong pamilya dito sa Japan. Posible na yan dahil sa SSW 2 na visa dito. Yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito.
Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at panonood sa video natin. See you on my next video, guys.